Tingnan mong mabuti ang mga larawan. Noong gabi ng Enero 2026, pinakawalan ni Putin ang isa sa pinakanakakatakot na misil laban sa Ukraine. Ang Oreshnik ay hypersonic missile na kayang magdala ng nuclear ogiba. Tinamaan nito ang Lviv, isang lungsod na nasa 70 kilometro lamang mula sa hangganan ng Poland. Kasapi ng NATO, akala ni Putin magagawa niya ito na walang epekto. Nagkamali siya ng todo dahil sa mismong gabing iyon tumugon ang Ukraine. At ang ginawa ng Ukraine ay agad-agad mabagsik at nagbago ng mga patakaran ng digmaan. Tuloy lang sa panunood, ipapakita namin kung ano ang nangyari nung gabing iyon. Para maintindihan ang nangyari, dapat mong malaman ang laki ng pag-atake ng Russia. Malalaman mo kung bakit brutal ang tugon ng Ukraine kapag nakita mo ang mga numero. Ang gabi ng Enero 9 ay nagsimula tulad ng karaniwang gabi sa Ukraine. Pamilya naghahapunan, bata nag-aaral, at mga tao pauwi galing trabaho. Ngunit pagsapit ng alas 6:30 ng gabi, tumunog ang mga sirena. Ang bumababa mula sa langit ay hindi ordinaryong atake. 242 drone at 36 na misil ang sabay-sabay na inilunsad, isa sa pinakamalalaking atake mula simula ng digmaan. Ang layunin ay hindi lang wasakin, kundi takutin. Ito ay para piliting ang milyong Ukrainyano na magpalipas ng gabi sa silungan, sa lamig, di alam kung buo pa ang kanilang bahay. Sa Kyiv, ang kabisera, 4 na tao ang namatay, 25 ang nasugatan. Kasama sa mga namatay si Serhiy Smolyak, 38, isang paramediko at ama ng pamilya. At nagsagawa rin ang Rusya ng dobleng pag-atake sa Kyiv noong gabing iyon. Inatake ang parehong lugar ng 2 beses. Ang una ay lumilikha ng biktima, ang pangalawa ay pumapatay sa mga tagapagligtas. Namatay si Serhiy habang nagtatrabaho at nagliligtas ng buhay, pinatay siya ng Rusya. Pero hindi iyon ang gumulat sa mundo noong gabing iyon. Iyon ang nangyari. Sa Lviv, 550 kilometro sa kanluran, itinuturing itong isa sa pinakaligtas na lungsod sa Ukraine. Matatagpuan ito sa dulong kanluran ng bansa, malayo sa labanan, kaya maraming pamilyang nagtago roon. Simula ng digmaan, isa ito sa ilang lugar na ligtas pa ring makapasok sa paaralan ang mga bata nang walang takot sa pag-atake. Noong gabi ng Enero, nagbago ito magpakailanman. Noong gabing iyon, tumingin ang mga taga-Lviv sa langit at may nakita silang kakaiba. 6 na sinag ng liwanag ang bumaba ng napakabilis. Bawat isa'y nahati sa 6. Kaya 36 na maliwanag na tuldok ang nagbigay liwanag sa mundo, ang Oreshnik. Dapat mong maintindihan kung bakit delikado ang misail na ito. Ang Oreshnik ay nangangahulugang hazelnut tree sa Ruso. Ibinigay ang pangalan dahil sa pagkakalat ng mga bomba na parang sanga ng puno sa pagbagsak. Pero walang makata rito. Ang misil na ito ay bumibiyahe sa Mach 10 o higit 13,000 km/h 10 beses bilis ng tunog. Kayang maglakbay mula Moscow hanggang Berlin sa mas mababa sa 20 minuto dahil sa bilis nito. Pagbalik nito sa atmosfera, sobrang init kaya hindi na-detect ng radar. Pero ang mas malala, hindi lang ang bilis ang problema, kundi ang dala nitong karga. Ang Oreshnik ay naglalabas ng 36 na bomba, 6 na pangunahing bomba na nahahati pa sa tiga-6. Kaya sabay-sabay nitong tinatamaan ang 36 na target. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Kahit mapabagsak mo ang ilan, may matitira pa ring tatama. Halos hindi mapigilan. Ginamit na ni Putin ang misail na ito minsan noong Nobyembre ng 2024 laban sa lungsod ng Dnipro. Isa iyong pagsubok, isang babala, pero walang nagseryoso.
Noong Enero siya muling ginamit ni Putin ito, ngayon laban sa Lviv na 70 kilometro mula sa hangganan ng Poland ng NATO. Malinaw para sa Europa, walang ligtas. Kung gusto ko, kaya kong tamaan ang Warsaw, Berlin, Paris at wala kayong magagawa. Pero nagkamali si Putin. Akala niya tatanggapin lang ng Ukraine ang atake, matatakot at walang tapang lumaban. Nagkamali siya dahil habang nasa ere pa si Oreshnik, nagdedesisyon na ang mga komandante ng Ukraine. Maaaring umatake si Putin malapit sa NATO, pero kaya ng Ukraine tamaan ang sentro ng Russia. At ito nga ang nangyari. Noong gabi ng Enero, siyam nagpalipad ng drone ang Ukraine. Pero ang target ay hindi frontline o mga base militar malapit sa hangganan, kundi malalim sa loob ng Russia. Volgograd, 500 kilometro mula frontline, at Belgorod, lungsod na nagsusuplay sa operasyong militar ng Russia sa Ukraine. Anong nangyari? Kailangan mong maintindihan kung paano nagawa ito ng Ukraine, kung paano nakalipad ang mga drone ng Ukraine ng 500 kilometro sa loob ng teritoryo ng Russia nang hindi napabagsak. At magugulat ka sa sagot. Ang mga drone na ginagamit ng Ukraine ay hindi yung maliliit na nakikita mo sa mga tindahan, kundi mga long-range na drone na partikular na dinevelop para sa malalalim na misyon. Ang ilan ay gawa mismo sa Ukraine. Ang iba naman ay mga binagong commercial na drone na ginawang mga sandata. At may mahalaga silang kalamangan. Lumilipad sila ng mababa at mabagal. Mukhang kakaiba, di ba? Ang mabagal na paglipad ay isang kalamangan, pero totoo iyon. Ang radar ng Russia ay para sa mabilis na eroplano at misil. Mga 800 hanggang 1,000 kilometro bawat oras. Ang drone ng Ukraine ay 150 hanggang 200 km/h lang, kaya mababa at mabagal, kadalasan hindi napapansin. Noong gabi ng Enero siyam nakalusot sila. Tumawid ang mga drone ng daan-daang kilometro sa teritoryo ng Russia. Sinusundan ang mga rutang maingat na pinlano para iwasan ang mga konsentrasyon ng depensa sa himpapawid. Lumilipad sa ibabaw ng bukirin, kagubatan at rural na lugar na mahina ang depensa. At narating nila ang kanilang mga target. Ang unang target ay Volgograd. Ang lungsod na dati ay tinatawag na Stalingrad. Kilala mo ba ang pangalang iyon? Doon natalo ng Unyong Sobyet ang mga Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Simbolo ito ng paglaban ng mga Ruso, kaya hindi inakala ni Putin na aatakihin, ngunit inatake pa rin. Target ang imbakan ng langis sa Jutovskaya, malaking kompleks ng tangke na nag-iimbak ng milyong-milyong litro ng gasolina. Gasolinang ginagamit ng tropang Ruso sa Ukraine. Mga tangke, truck, helicopter, lahat ay umaasa sa gasolina na ito. Ang mga drone ay tumama ng eksakto sa unang pagsabog, kasunod ang sunod-sunod na pagsabog habang tangke ay nasusunog. Ayon sa mga saksi, ang liwanag ng sunog ay nakita sa langit kahit ilang kilometro ang layo. Tinangkang apulahin ng mga bumbero ang apoy, pero sobrang lakas nito kaya hindi nila nakontrol. Naging usok ang milyong litro ng gasolina, kaya naapektuhan ang operasyon ng militar ng Russia sa timog Ukraine dahil sa kakulangan ng gasolina. Hindi gumagalaw ang tangke, helicopter at makina ng digmaan. Ang pangalawang target talaga ang nagdala ng pagbabago. Malapit lang ang Belgorod sa hangganan. Simula nang magsimula ang digmaan, naging imbakan ng militar ang lungsod. Lahat ng armas, bala at supply ay dumadaan sa Belgorod. Ito ang sentro ng lohistika ng pananakop ng Russia. At noong gabi ng Enero, siyam nagpasya ang Ukraine na tanggalin ito. Hindi lang pasilidad militar ang tinamaan ng mga drone, kundi pati linya ng kuryente, transformer at subestasyon, mga infrastruktura na nagpapatakbo sa lungsod. At pagkatapos, sa madaling araw ng ika-10 ng Enero, may nangyari. 600,000 katao ang nagising sa dilim. Isipin mo, nagising ka sa sobrang lamig sa gabi, binuksan ang ilaw. Wala, kinuha ang cellphone. Walang signal, sumilip ka sa bintana at may nakita ka. Ang buong syudad ay nasa dilim. 14 degrees sa ibaba ng 0 ang temperatura. Walang kuryente, pampainit, tumutulong tubig,
at umaasa lang sa emergency generator ang mga ospital. Sarado ang mga paaralan, tigil ang pabrika at walang nakakaalam kung kailan babalik ang kuryente. Ang gobernador ng Belgorod ay hayagang umamin na napakahirap ng sitwasyon. May mga grupong nagtatrabaho para maibalik ang kuryente, ngunit malawak ang pinsala. Aabutin pa ng mga araw, marahil linggo pa. Ngayon, nararanasan ng mga sibilyang Ruso ang hindi pa nila naranasan dati, ang araw-araw na pinagdadaanan ng mga Ukrainyano. Ang lamig, dilim, kawalang katiyakan, vulnerabilidad, at pakiramdam na pwedeng magbago ang buhay nila bigla, wala silang magawa rito. Inilipat ng Ukranya ang digmaan sa Rusya at walang sagot si Putin. Tama na. Dapat mong malaman kung bakit mahalaga ang gabing ito, paano nito binago ang mga patakaran ng digmaan, at bakit posibleng nawawalan ng kontrol si Putin ngayon. Sa halos 3 taon, nagbenta si Putin ng isang kwento sa mga Ruso. Simple lang ang kwento. Malayo ang digmaan, nangyayari ito sa Ukranya, hindi dito. Ligtas kayo, normal ang buhay, magtrabaho at ihatid ang mga anak sa paaralan. Bahala na ang hukbo rito. Para sa karamihan ng Ruso, lalo na sa Moscow at St. Petersburg, ganoon talaga ang nangyayari. Para sa kanila, ang digmaan ay parang palabas lang sa TV, malayo, hindi totoo, at hindi nakakaapekto sa araw-araw nila. Ngunit noong gabi ng Enero, siyam hindi na makapagsabing walang digmaan ang 600,000 residente ng Belgorod. Naranasan nila mismo ang lamig, ang dilim, ang takot, at ngayon ay nagtatanong na sila, mga tanong na ayaw sagutin ni Putin. Kung kaya ng Ukraine tamaan ang Belgorod at sirain ang power grid, siguradong kaya rin nitong tamaan at sirain ang iba pang lungsod. Kung ganito tayo kahina, bakit pa natin tinutuloy ang digmaang ito? At meron pa ba? Hindi lang simboliko ang pag-atake sa Volgograd, ito rin ay estratehiko. Ang pagsira sa imbakan ng gasolina ay nagpapabagal at nagpapamahal sa operasyon ng militar ng Russia. Kaya lalong nahihirapan si Putin bigyang katwiran ang digmaan habang tumatagal. Ang mas mahalaga ay kung ano ang ipinakita ng pag-ataking ito sa mundo. Ipinakita nito na ang Ukranya ay hindi lang nagtatanggol, kundi sumusugod at dinadala ang labanan sa teritoryo ng kalaban ng epektibo. Inilunsad ni Putin ang Oreshnik sa pag-aakalang matatakot ang Europa. Iniisip na magpapakita siya ng kapangyarihan. Walang tsansa para pabagsakin ang mga roketang ito. Pero ang nakuha niya ay kabaligtaran. Ipinakita niya ang kanyang desperasyon dahil ang mga bansang nananalo ay hindi kailangang maglunsad ng nuklear na misil o manakot ng mga tao sa sibilyang lungsod. At ang Ukranya? Ipinakita ng Ukranya ang kakaiba. Ipinakita nila ang kanilang katatagan. Ipinakita nila ang kanilang kakayahan. Ipinakita nila na hindi mahalaga kung ano ang ipukol ni Putin laban sa kanila. Patuloy silang lalaban at papanagutin si Putin sa bawat atake. Nag-iba ang digmaan ng gabing iyon dahil hindi lang Ukranya kundi pati Rusya ang naghihirap. Kapag naramdaman ng mga tao sa Rusya ang epekto, nagbabago ang lahat. Maaaring hawak ni Putin ang Oreshnik, hypersonic na misil, at sandatang nuklear, pero hindi niya kayang kontrolin ang epekto ng mga ito. Hindi niya kayang kontrolin ang tugon o ang kwento kapag 600,000 tao ang nagising sa dilim at nagtanong. Ang gabi ng Enero 2026 ay matatandaan hindi bilang pagpapakita ni Putin ng kapangyarihan, kundi ng kanyang kahinaan. Ikaw, sa palagay mo ba tama ang ginawa ng Ukraine na dalhin ang digmaan sa Russia o pinapalala lang nito ang labanan? Ilagay ang opinion mo sa comments. Kung nagustuhan mo ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para sa susunod na video.